Sa February 23, 2026, magsisimula ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito po yung mga oras. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Oras po yan ng The Hague. At alas 5 naman ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Philippine time. Ayan. At yung mga sumusunod po na hearing ay February 24, February 26 at February 27. Mapapanood natin yan, ha? Ayan, pwede din natin kagaya yung ginagawa noon na parang si Tatay Digong na nanginginig, pinabangan yun. Partner, sunod-sunod, kaya-kaya to ni Tatay Digong. Ano ba yung confirmation? Ano bang mangyayari? Ito po, ang confirmation of charges ay hindi pa ito trial, mga kapartner. Ano pala yan? Oo, parang inaano ka lang, Appearance, binabasahan ka lang ganun. ng kung ano yung mga charge sa'yo, yung mga akusasyon sa'yo. Layunin nito na tukuyin kung may sapat na ebidensya para sabihing may substantial grounds na maaring nagawa ng akusado ang mga krimeng isinampa laban sa kanya. Parang ganun, partner. Okay. Kung makukumpirma ang isa o higit sa mga pang-charges, ililipat na ito sa kaso sa trial, ang kaso sa trial chamber. Halimbawa, kung hindi makumpirma lahat yan, uwi si tatay. Uwi si Tatay Digong. Ayos. Kung doon pa lamang magsisimula ang full trial, parang preliminary trial na parang ganun. Initial. Kung hindi makumpirma, partner, maaaring maibasura ang kaso Sana. o bawasan ang charges. Yun, maganda yun. Ano ang inyong masasabi dito, mga kapartner? Masasabi ko lang dyan, partner, good luck kay Tatay Digong. Oh. Kasi hindi pa naman talaga natin alam kung ano mangyayari Oh, Diba? sige, oh. Ngayon, merong daw madadagdag na mga lalabas Testigo na daw. mga testigo. Mm-mm. Laban sa dating Pangulong Duterte. Hindi naman natin maaari pangunahan kung ano-ano mga sasabihin nila. Sa atin lang dito, partner, syempre, walang ibang matagal nang ninanais natin na mapabalik na sa bansa ang ating dating Pangulo. At hindi mapatunayan itong mga aligasyon sa kanya kasi lahat yan aligasyon lang naman. At lahat naman tayo natuwa doon sa mga ginawa niya sa war on drugs. Correct. Diba? Si Kunti lang Okay. hindi natuwa. Okay, Dan. partner. Ito nakalagay dito, confirmation of charge. Kumbaga, sasabihin muna kung ano yung mga pinaratang allegedly doon. Then, syempre, kumbaga sa labanan, alangan tatayo lang si yung abogado ni Tatay Digong, magkakaroon ng motion yan, magkakaroon ng ang tawag doon kapag objection, sigurado magkakaroon Motion yan. for reconsideration. Magkakaroon mga motion for reconsideration. I don't know, hindi natin alam. Kasi sa Pilipinas, ang alam ko, partner, ito kasi ICC to eh. Kasi ang alam ko sa Pilipinas, kapag nandiyan ka na sa korte at sa korte na ang usapin, wala sa prosecutor, on trial ka na. Pero babasahan ka, guilty or not guilty. Pero pag pwede mong harangin yung guilty or not guilty through the motion for reconsideration for the following yung mga kadahilanan mo. So, kamukha po na nasabi ni KPL, ito nga po ay lahat ay allegation, allegedly na accusation. So, wala pa naman po ito na hindi pa nabanggit nga, hindi pa ito trial. May mga possibility dahil nga nagdagdag pa nga ho ng mga ebidensya. Ito pong si Kaufman at kampo po ni Tatay Digong. Para sa tingin ko, kung magiging patas at parehas lang ho ito, maging fair lang ang laban dyan sa ICC, tingin ko ho, baka makauwi pa nga po itong si Tatay Digong. Correct ka dyan, Yun na partner. nga, diba? Partner Bimar. Ito ay nakikita ko maaari na ang pinaka very least dito na mangyayari kay Tatay Digong, hindi man siya makalaya pabalik dito sa Pilipinas, mababawasan talaga yung charges, no? Or mababawasan ang bigat ng ikinakaso sa kanya. Kung itong ICC ay talagang andun pa sila sa tamang huwesyo ng pagsunod sa tamang batas internationally. Bakit natin ito nasasabi, mga kapartner? Kasi prior dito sa pangyayaring ito, wala na pong ginawa ang ICC kundi lahat ng apila ng kampo ni Tatay Digong, ni Atty. Kaufman, nire-reject nila. Correct. Latest na lang itong magpapasok ngayon ng panibagong mga ebidensya or panibagong mga Witness daw. witness. 50 daw yun. Oo, 50 daw yun. Itong ICC laban kay Tatay Digong. Ngayon, mayroon naman latest ngayon sa kampo ni Tatay Digong, sa Atty. Kaufman, na magpapasok din sila Ng ebidensya. ng ebidensya na hindi pa natin alam, hindi pa nakukonfirm kung kinonfirm ba o tinanggap din ba ng ICC. Kasi pag hindi nila ito tinanggap,
makikita na natin dito na talagang napaka-unfair, napaka-bias nila. Pag hindi tinanggap tinanggap. naman Tinanggap yung partner, 27. tinanggap na. pero So- hindi pa konfirmadong isasali. Dito pa yun, dito pa okay. magaganap yun So, sa binasa oo. mo. Kung tinanggap na nila partner, tapos tinanggap din nila itong kanilang bagong mga ebidensya, bagong mga witnesses, Mhm. ang tanong, sasalain ba nila ito? Kasi marami po ang mga reporter na una na, katulad kay Aling Sheila, Mhm. yung isang pamusong nanay na naglagay ng picture ng kanyang anak, Anak. na hindi naman namatay nung panahon. Namatay ng sa war on panahon ni drugs. BBM yun eh. Oo, ito na yun eh. Bago Oo, lang yun. bago lang yun eh. Yung Tapos mga yung- peke yun. Oo, tapos yung isa namang nanay na nagpapasalamat pa-birthday daw sa kanyang anak, Mhm. ayon naman sa mga barangay, ayon naman sa mga pulis nung araw, yun, talagang sangkot yun sa mga riot-riot. Doon yun. Riot yung May ikinamatay. patunay. Oo, yun may din ang patu- sinabi niya. Hindi, may- hindi AJK riot. Oo, na dahil dyan sa mga gang-gang, ay man tawag nun? Doon na dali. Sa mga geng-geng. Gang. Riot. Oh. Oo, Riot. nadali yung kanyang anak. Pero ngayon, abay, Kinonvert nila sa AJK. AJK na. Napanood ko rin yung partner. Ang nag-interview yun, ABS-CBN, Oo. nung una. Yung pangalawa, ABS-CBN pa rin. Tapos hindi man lang nila... Oo. Hindi man tinama. Oo. Parang fraternity yata yung kinamatay, no? Oh, Dahil sa yan. fraternity na yan! Oo, yun. Oo, Mga dahil sa fraternity nga. prat-prat na yan. Oo. Oo, Rumble, manisigaw. rumble. Oo. Kaya nangyari sa kanyang anak. Kaya kayong mga kabataan! Di ba gumaganon pa siya? Huwag yung tutulan! Ikaw! Partner Buds. Alam niyo po, sa simula pa lang yung lugi na si Tatay Digong diyan sa. Ako personally, hindi ako umasa na makakatamo tayo ng katarungan sa ICC kasi in the first place, bakit mo lilitisin yung isang Pilipino sa pagkakasala di umano na ginawa niya dito sa Pilipinas at ang mga biktima ay mga Pilipino. Anong koneksyon ng International Criminal Court dito po sa very local, no? Sa Pilipinas, Pilipino involved, Pilipino yung tinatawag na nagkasala, Pilipino yung mga Di umano'y biktima. di umano'y biktima. Mm. At sa Pilipinas naganap, bakit lilitisin sa ibang bansa? Na yung mga judge na to ay hindi naman po batas ng Pilipinas yung ipapatupad. Tandaan po natin, si Tatay Digong po ay presidente ng Pilipinas. Siya po ay maalam sa batas dahil bukod sa abogado, siya po ay prosecutor. Di ba? Yes. Kaya imposible na hindi niya alam na yung inuutos niyang war on drugs ay hindi legal. Or Ibig labag. sabihin, sa batas ng Pilipinas, legal ang utos ni Tatay Digong na mag-conduct ng war on drugs. Mhm. Bakit yung mga walang alam sa batas sa Pilipinas ang magpapasya kung illegal ba o legal yung ginawa ni Tatay Digong? Ang layo, mga kapatid. Siyempre, meron silang sa kanila, o particular yung mga dyan mismo sa Netherlands, hindi po illegal sa kanila yung droga. Correct. In fact, meron dyan sa Amsterdam, May mga restaurant na may binibintang Correct. droga, pagkain, di ba? illegal. Oo, illegal pa rin. Ginagawa nga nila yung tourism eh. At talaga? Yung drug tourism, kumbaga sa atin, may mga turista na medical tourism, nagpapagamot, turista ka. Doon naman, para makaranas ka magdroga, Mhm. legal ang droga doon sa Amsterdam, dyan sa Netherlands. Mhm. Papaano ang magpapasya ng kasalanan ni Tatay Digong ay yung mga hindi naman nila ibinabatay dito sa batas ng Pilipinas. Hindi nila naintindihan. Exactly. Hindi nila naintindihan ang pinaglalaban ni Partner, Tatay Digong. correct. Sasagot ako dun sa ano. Halimbawa, partner, patapusin mo lang ako saglit. Halimbawa, yung iba yung batas nila, partner. Mm. Pwede ka mag-asawa ng marami, di ba? Oo. Legal yun. Batas nila KPL. Batas nila KPL. Legal yun, di ba? Hanggang ilan, partner, ang pwede? Hanggang 4. Hanggang 4. Pwedeng 5. Pwede 5. Pero kung ang magpapasya niyan, paring Katoliko, Bawal yan. illegal yung ginagawa nung... alam niyo yun, magkaiba yung pinagbabatayang batas. Mhm. Bakit nyo isasalang doon? Doon pa lang eh. Ang pinagbatayan ba, international law ba? Batas sa Pilipinas.
Tama. Yung war on drugs nakabata yan sa batas sa Pilipinas. Dito ba sa Pilipinas, yung mga alagad ng batas, wala silang karapatan na makapatay kung sila ay uunahan nila yung Correct. Ng kriminal. Pwede dito yun. Pwede. Sa ibang bansa, hindi po pwede. Kaya nga batuta lang eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Kaya batuta lang kasi batas nila, bawal kang ganyan. Pumatay ng kriminal. Kinakailangan mo paluin mo lang ng paluin ng batuta. Dito sa atin, ang pulis natin, di baril kasi Di baril. yun yung nakalagay sa batas Pati yung natin. mga kriminal dito, pwede di mo, baril. pwede mong unahan. Si Kapil, tingnan mo. Oh. Yun yung point ko eh. Lagi Bakit nauunahan. kayo ang magde-decide legal na legal yung ginawa ng Pangulo namin sa batas ng Pilipinas? Exactly. Kung sa batas ninyo, hindi legal yung ginawa ni Duterte, hindi naman niya ginawa yan sa Netherlands, hindi naman niya ginawa yan sa daig. Dito niya yung ginawa sa Pilipinas. Dito ba pwedeng labanan ng droga? Pwede. To recap, ito partner, dugtong lang partner bago si partner Dan to para continuous tayo. Ito, mayroon, di ba nagkamali na tayo kay Tatay Digong, may dinagdag pa partner. O ito. Ano yung gagawin? O ito, yung ICC may pinangalanan Mm-hmm. na mga senadors partner. Naku po. Senator Bato, Bongo at ilang personalidad bilang co-perpetrators daw ni former President Duterte. Ito, basahin natin yung mga pangalan. Ayon sa ICC, kabilang umano'y bahagi ng common plan ang sina Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Isidro Lapiña, Dante Giran, Vitaliano Aguirre Second, at iba pang matataas na opisyal. Partner Dan. Yes, partner. Bago ko komentuhan to, yung kasing tanong ni partner Buds, bakit yung mga banyaga ang huhusga kay Tatay Digong? Paano nangyari yun? Nangyari to, partner, way back November 1, 2011. When was the first time na naging miyembro tayo ng Rome Statute? Which is, kung di ako magkamali, panahon ito ni Pinoy. Di ba? Na 2011 eh. Nung panahon ng Makino, doon nagmembro ang Pilipinas dito. Pero nung panahon Tatay Digong, umalis na tayo dyan. Dahil nga, dapat dito lang tayo sa Pilipinas. Anyway, ang tanong dito, ito mga binanggit na ito isa dito, kaibigan ko rito, si Bato. Sir Bato, tsaka si PNP dati. Albayalde. Oscar Albayalde. Lagi ako sa kapitbahay ko to, partner ito ang tanong dito na bakit nasama tong mga pangalan na to? Sino ang nagsama? Sino? Si Conte. Yun na binanggit niya eh. Kunting Juta. Tsaka yung si Tri. Tri. Yung Tri. Si Trililing. Trillanes. Trillanes. Trillanes po. Oo. Kakala ko Ito Sorry Okay. po. Nasanay lang kasi. Nasanay tayo sa Triniling eh. lumalabas kasi dito na totoo pala yung sinabi ni Ombudsman Remulla Na alin? na may warrant of arrest na. Di partner. Kasi ito pagbabasihan ko eh. Oh. Kung kino-confirm na ng ICC at dinadawit na si Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Vicente, lahat ng mga to maliban kay Cascolan, si Cascolan talaga pumanaw na, Sir Casco. Eto na. Ibig sabihin nito, partner, talagang totoo meron na. Nakalimutan nyo. sila. Nakalimutan nyo yung matagal na topic natin eh. Yung Alin? tungkol doon sa Oplan Horus. Horus. Tama. Ito ka din dyan. yun eh. Ito din yun. Lahat yan sila. Hindi, di ba sabi, pag nahuli daw si Pangulong Duterte, nadala na sa dahig, ang isusunod daw yung mga kaibigan niya, mga appointee niya. Lahat ng mga bata niya. Eto na, nangyayari na. Bato de la Rosa, lahat ng mga nabanggit ni Partner Bisdak. Maaring totoo nga yung Oplan Horus na yun, na sa atin noon, nung pinag-usapan natin sa mga channel natin, parang marites lang ang datingan. Pero eto na, nangyayari na. Totoo nga. Sabi nila partner, sabi naman ni Conte, ito daw ay mga kasama sa tinatawag na DDS. Yung DDS na Davao Death Squad, meron ba talagang DDS mga kapartner?
Ako, taga Davao man talaga ako, partner, no? Pasigit lang ako. Sige, si Mar muna. Maikli lang. sige, Kasi sige. may nagkiklaim dito na DDS death squad Oo. Pero wala pa siya napatay Sino? Si Mutabato? Oo. Partner PMR. Partner, ikaw na. Alam nyo, kahit pagbalibalik rin pa ang mundo, ang ginawang ito ng ICC, isang maliwanag na political motivative at political agenda. Bakit? Hindi po ito yung totoong hustisya. First, kinuha or dinala si Tatay Digong dyan na hindi po yan dumaan sa due process. Mhm. Kahit ano pa ang desisyonin nila dyan sa ICC, mangyari pang kanilang gusto dyan, magbabalik pa rin po tayo sa back to basic. Sinunod nyo ba ang tamang proseso ng batas? Hindi nga eh. Ngayon, kung hindi nyo sinunod ang tamang proseso ng batas, tama ba ang hustisya ang nakamit na mga sinasabi ninyo na biktima kuno ng EJK? So, dahil dyan, isa itong maliwanag na pambabastos dito sa hudikatura ng ating bansa. At this time, dinadagdagan na naman ng another pambabastos, hindi lang yung hudikatura, yung ating saligang batas, Mhm. kasi Na-bypass. nabypass na, nabastos na, kundi isa pang institusyon ang Senado. Mhm. Dahil dalawa pong mga senador ang dinadawit ngayon dito na ako naman partner, no? Maari pa siguro si Senator Bato kasi nga si Senator Bato Tukhang doon, chip. oo, siya yung PNP chief that time. Pero si Senator Bongo, layo, no? hindi naman dahil porkit isa lang akong DDS supporters, kampi na ako sa mga Duterte or kampi na ako kay Senator Bongo. Pero sa tingin ko naman, si Senator Bongo, Malayo. malayo naman siguro dito. Kaya, which is, ito talaga ay politically agenda lang po ito. Kasama daw partner sa DDS. Davao Death Squad. Tingnan mo yung mukha ni Kapiil. Kaso kabayo dala ko hindi motor. Kabayo. Ang bagal mo tumakbo. Di ba sabi nyo kanina, armas. Armas. Si Kapel, Luthang. Luthang. alam mo yung armas niya? Ano? Purmahan pa lang. Partner ba daw? Alam nyo, eto, parang tinatanggap na natin tong ICC na bahagi ng buhay natin. Hindi po dapat. Correct. No? Wala pong karapatan ng ICC, hindi po tayo kabilang sa ICC. Yun yung nakakalimutan natin eh. Ang dami nagsasalita para sa ICC. Nariyan si Conti, nariyan si Trillanes, etong si De Lima. Mhm. Tinatanggap natin, pinag-uusapan natin yung sinasagot natin sila na parang tama yung ginagawa nila. Mhm. Yan po ang tawag po dyan sa ibang panahon. Maliban sa panahon ni BBM, sa lahat ng panahon ng kasaysayan ng Pilipinas, ang tawag dyan, katraidoran. Mhm. Meron ba namang tao, kapwa mo Pilipino, gusto mong ipakulong sa ibang bansa? Ano man ang mangyari, yan po ay hindi dapat nagaganap sa Pilipinas. Hindi po yan naganap noon, mula noon hanggang ngayon, panahon lang po ni BBM. Tapos tayo naman dito, nag-uusap tayo na parang normal lang. Nag-uusap tayo dito na may nilalabag yung ICC. Wala po sila nilalabag. Hindi talaga dapat sila nakikialam dito. Etong mga tao na to, sumunod po sila sa legal na utos ng Pangulo ng Pilipinas. Ibig nyo sabihin, illegal ang ginawa ng Pangulo ng Pilipinas? Bakit hindi nyo in-impeach? Correct. Walang nagsampa ng impeachment partner that time. Siyempre. Mhm. Bakit mo sasampahan ng impeachment? Illegal yun. Correct. Bawal bang lumaban sa droga? Mhm. Dito ba sa Pilipinas, allowed na magdroga ang mga tao? Hindi. Illegal ang droga. Correct. Kung lumalaban ka sa illegal, illegal ba yun? Mhm. Legal ang paglaban sa illegal. Exactly ka dyan. Bakit natin ini-entertain tong lintik na ICC na to? Dapat to, ang tingin natin dito sa mga kakampi ng ICC rito, traidor sa Pilipinas. At saka pa, Pilipino, ipapahamak ninyo. Mm, Pinahamak nyo na yung dating presidente. Bawal ba mag-utos ng legal? correct. Meron bang inutusan mo ng legal yung mga kapulisan? Nagmalabi sila? Meron. Kaya nga nariyan si Kian eh. Pero tandaan ninyo, hindi yung mga gumagawang santo kay Kian ang nagbigay ng katarungan kay Kian.
Duterte. Si Pangulong Duterte mismo. Mhm. Siya yung nag-utos na ipakulong yung mga pumatay kay Kian. Panahon ni Vitaliano Aguirre, DOJ Secretary, siya ang nagpasampa ng kaso. Ang ginawa yung partner, si Kian, pamilya ni Kian, dinala ni Aguirre sa Malacanang, pinaharap kay Tatay Digong at Correct. tinotos ni Tatay Digong. Yan yung sinasabi ni Aguirre. Hindi ako parte ng EJK. In fact, ako ang instrumento. Dinala ko kay Tatay Digong. Kayo, may nagawa ba kayo para makatarungan kay Kian? Wala. Wala. Nagagamit partner sa pamumulitika lang si Kian partner. Alam nyo, Tama! Partner! Tama! malito nagiging, kumbaga, ano ngayon kung mag-issue ng warrant of arrest? Oo. Ang ICC. Bakit natin kikilalanin in the first place? Mhm. Ano ngayon? Tayo lang ang kumikilalang bansa. Matagal na nauna pa kay Tatay Digong si Putin na may warrant of arrest sa ICC. Mhm. Kasama si Netanyahu ng Israel. Meron bang taga-Israel na pinadala si Netanyahu sa ICC? Wala. Yung mga Russian ba pinadala si Putin? Tayo lang ang tanging bansa. Napakahina ng bansa natin. Mhm. Na sumusunod tayo dito. Wala tayong pakialam sa batas nila. Correct. May batas tayo dito sa Pilipinas. Ang batayan ng batas natin, saligang batas. Basahan nyo ko ng nakasulat sa saligang batas na pwedeng ang isang Pilipino na nagkasala sa Pilipinas Mhm. at ang sinasabing, eto kung nagkasala, Aha. ang kanyang biktima ay Pilipino, pwedeng dalhin sa ibang bansa at doon litisin. Kaso wala nga ganun eh. Wala nga, lahat sila lumalabag sa saligang batas. Kaya nga. Ang saligang batas natin ang importante, hindi yung batas ng ICC. Pinatatanggap sa atin yung mali. Mhm. Tama! Tama! Lusartan! Lusartan! Nakaganti tayo, ha? Tama! Yun nga partner ang masakit na katotohanan na ngayon na nangyayari sa ating bansa. Lahat ng ito parang dito na ngayon nagmamanipulate yung mga sinasabi lang ni BBM no na parang ginagawa nating katatawanan na lang. Yung bang mga 'di ba mayroon siya sinabi noon na parang gawin natin normal na yung ano ba yun? Yung bagyo. Oo, yung bagyo. Parang masanay na tayo sa bagyo. Oo. Gawin natin normal yan. Parang tayo na ang mag-adjust. Ba't napunta tayo sa Bagyo? Hindi kasi parang Hindi. ganito nangyayari, di ba? ICC. Diba? Yung ICC siya rin may gawa nito eh. Oo. So parang hindi to normal, ayon kay partner So Bats. gagawin normal na. Oo. Ganun. Parang yung Pero tatawagin ano yung normal? New normal. Ginagawang normal. Yung Ah, illegal. oo. Illegal yan, yung pagsunod sa ICC. Correct. Partner Buds, dahan-dahan na, ay baka atakihin ka. Ang ganda pa naman na make-up mo. Parang pang model kay Prince Castro. Meron naman siya partner pag normalize yung lusartan. partner. Pero partner, dagdag Oh. ko kaunti lang. Ako ito, opinion ko naman to. Malakas ang loob ko na mapapauwi talaga si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yan. Kasi ang hinahanap-hanap ng mga taga-ICC daw, partner, kung ano o kung gaano karami yung isinumite nilang affidavit doon sa ICC na libo-libo ang mga naging biktima di umano ng war on drugs ng Pangulong 30,000 daw, 30,000. Yun ang sinabi nila, yun ang nakalagay doon sa affidavit nila. 30,000 daw yung yung mga nadali. So, possible 30,000 din ang maaaring magtungo sa lugar na yan, sa The Hague, para tumistigo laban sa dating Pangulong Duterte. Ang kaso, 300 lang katao. Kaya nga sila nagmamadali, nagkukumahog sila na, baka meron pang gustong kumanta, meron pang gustong maglabas ng ebidensya, meron pang gustong magtitigo. Hindi laban tatama, sa- basura na. Kaso wala eh. Ngayon, pag hindi nagtugma yung dalawa na yan, Basura na. Ito. balik Pilipinas. Ito, KPL. Oo. Ako, habang pinag-uusapan natin itong pag-kidnap, itong illegal na pagdadala sa Netherlands, sa The Hague, kay Tatay Digong. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Tatak Duterte, ang Vice President of the Republic, the next President of the Republic of the Philippines. Nagbibinata, partner. Eto na. May piyok-piyok pa. Eto na.
mataas pa rin ang ratings at walang pagbabago dahil sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Yan! Sige, tuloy nyo lang yan. Walang kamatayang kwento, laging nasa balita. Ang mga kabalbalan na ginawa na pandukot, illegal na pagdukot, pagpapadala dyan sa dahig. Partner, isa pa sa napansin ko na ginawa nilang normal yung parang hindi normal eh. Ewan ko partner Bads ha. Pansinin niyo yung balikan lang natin ng konti kasi ito talaga para sa akin dito normal eh. Yung partner, yung nanakaw na pera ng PhilHealth na pinapasauli sa kanila ng Supreme Court. Normal ba 'yun? Kukunin din doon sa ang pambayad doon din sa 2026 budget? Hindi yan normal, partner, kasi yan, Pambayad sa alin? ninakawan tayo ng nila. doble. Nasaan muna yung pera? Ah. Bakit hindi nila ibalik? Bakit sila kukuha ng pambalik dito din sa budget natin? So, normal na sa atin kasi parang walang yatang nagrereklamo. Pero parang sa akin, isang simpleng mamamayan, hindi to normal sa akin, partner. Oo nga, tama ka dyan, partner. Dahil dyan, partner, meron tayong katabi na abnormal. Alam mo ang pangalan? Tama! Anong pangalan? Ano? Yung nakasombrero. Isang meow nga, isang meow. Isa pa. Dalawa kamay! Tigre! Okay, ito partner, total na pag-usapan naman natin si former President Duterte patungkol po dyan sa ICC. Kasi ang liwanag, partner, ng ipinaglalaban ni former President Duterte, labanan ang mga durugista, labanan ang mga kriminal. Kaya po, mga abnormal. Ayan. Bumaba po yung crime rate sa panahon ni Tatay Digong. Totoo. Correct. Correct.